Breaking news mga kababayan. Nako po, angkor na si Doris Bigornia. Binabanatan si Sarah. Nagbitiw ng hindi ka nais-nais dito. Hala ka. Di ba ito yung si Doris ito yung reporter na binabanatan lagi at laging nabubuljak nung panahon ni Tatay Digong. Panoorin natin ano ba ang sinabi ni Doris Bigornia. Totoo kaya ito mga kababayan? Panoorin po natin paano ang mga sinasabi na hindi ka nais-nais dito kay The General's Viewpoint. Magaling po ito. Suportahan po natin mga kababayan. Ito po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Tatay Digong supporters. Sabi lang niya, yes, Duterte pa rin kami. Sabay post, litrato ni BP Sara at di Boris Bigornia. Tanong ni Doris Bigornia, bakit ganon? Namro-problema siya kay BP Sara. Ang lakas pa rin ng mga Duterte. Ang dami na nilang kaso. Bakit malakas pa rin? Ayan mga kababayan, hindi kasi nila alam. Sila ay nahihiwagaan mga kababayan, bakit ang mga Duterte ay napamahal sa mga taong bayan. Hindi gaya kay BBM na Pangulo ngayon isinusuka ng masang Pilipino. -3 kontra 33 positive kay BP Sara. At lahat po sila Remulla, sila Boying, sila napakababa mga kababayan. 0% po yata hanggang -1% ang kanilang mga survey. Pero pagka si Sara nagiging positive 35 na, pataas ng pataas. Kay si Doris Bigornia na angkor ng mga mainstream media ito, alam natin kung saan po papanig ang mga ito. Maka BBM ito mga kababayan. So nagtataka siya, bakit? Ang mga Duterte, ang lakas-lakas pa rin. Bakit? Naiyak si Doris. Nako po, bakit kaya ito po? So anong ibig sabihin nito? Namro-problema siya ng todo kay BP Sara. Ilan na bang kaso? Ang dami, hindi ko na mabilang eh. I don't know kung anong nangyari yung... Paki-comment na lang anong nangyari, di ba? Sinampahan ba siya ng kaso nung nagbigay daw siya ng death threat noong 2024 ba? Yung kung may mangyayari sa akin, meron ng nakandang hitman na titira kay PBBM, First Lady, and Martin. Work today. Alam nyo mga kababayan, sobrang talino ni BP Sara. Bago niya bitawan ito, ay alam niya na yung legal na pananagutan. Kung may mangyayari kay Sara, ito yung binitawan niya. May mangyayari din sa kanya. Yun ang sabi mga kababayan, kaya mahiwaga ang kanyang mga talata. Yung kanyang mga pangungusap na pinasabog na galit noon. Yung mga bangagista, galit na galit kay Sara. Diba? Kinasuhan, ayun, wala naman hindi naman sila nanalo. So ngayon, nanggagalaiti si Doris. Bakit? Anong nangyari? Ba't ang lakas pa rin nila Sara Duterte? Ang dami na nilang kaso. Hinuli na lahat si PRRD. Malakas pa rin sila sa survey. Alakay. Gumagano. Mga kababayan, yun yung sabi. Umiiyak daw eh. Ewan natin kung totoo. Ituloy pa natin. Ginawa na ng kaso yun. Hindi ko na alam eh. Di ba pinapasubpwe na siya ng sinubpwe na siya ng NBI, hindi siya nagpakita. Ang alam ko, sinampan siya ng kaso isang police lieutenant colonel
grave abuse of authority, something like that. Kaya lang, binasura kaagad ng piskalya. Marunong din yung piskalya. Ayun, ano pa bang mga kaso na? Basta, kaliwat kanan na kaso. May sinasabi pa noon na kakasuhan nila, ang basihan nila yung anti-terrorism law. O, kita nyo mga kababayan, ano naman ang banat ng taong bayan dito na nagmamahal kay Sara? Nako po, galit na galit kay Doris. Totoo kayang nagalit na galit? Noon pa, si Bigornia galit sa mga Duterte. Maraming kaso, pero lahat sinungaling. Ala ka, grabe. Sabi ni Mary Aranyas, alam na. Di kasi magnanakaw ang Duterte, kaya mahal ng taong bayan. Ilista mo yan, Doris. Ba't ka nagtataka? Nagugulat ka pa, dati ng mahal ng mga Pilipino yan, sabi ni Ronilla Sultan. Kasi maingay lang sila pero wala laman ang mga kinakaso nila, sabi ni Martina Balye 9923. Tama kayo dyan, sir. Mahal na mahal ang taong bayan si Tatay Digong at si Sara kasi sila ang tunay na panalo. Talagang nagtatrabaho. Hoy Doris Bigornia, hindi mo matandaan na nagbigay si PRRD sa'yo ng tulong pang hospital noong na-stroke ka. Hala ka, mga kababayan ko. Retire na Miss Doris now na. God bless, Doris. Kahit ganyan ang sama ng ugali mo, sabi ni Maria Chan, hala ka. Sara Duterte is so humble, siya ay makamasa. Hindi gaya mo, Doris, yung amo mo. Bending dalo, hala ka, mga kababayan ko. Ituloy pa natin, bakit napahiya si Doris dito? No, mabigat yun, yung anti-terrorism law. So, itong latest na lang na mga kaso ang nabantayan ko, yan, si Father Flavie Villanueva, yung Ramon Magsaysay Awardee ko, no? Kaya lang, nanonood naman ng mga malalaswang content. Tapos, sinundan ni Trillanes, halos ganon din. Mas malalaki lang ang amount. Bilyones yung kay Trillanes na plunder dahil kahit nung mayor pa siya, Mayor Sara pa siya, isinama lahat doon ng kanyang mga confidential funds. Kaya kung titignan mo, parang ang laking ninakaw ni BP Sara. Kung tignan mo yung ikinaso ni Trillanes sa kanya dahil ang laking bilyones. Hindi katulad dito sa ikinaso ng pare, Father Villanueva, ano lang, ilan ba yun? Yung confidential funds lang niya, itong vice presidente na siya. Ayan mga kababayan. Ayan po. Kilala nyo ba si Father Flaviano? Yung umamin sa Senado na gumagamit ng kulay puti na parang pulbura. 17 anyos na tumira ng pulbura ito, mga kababayan. Tapos nung nasa pari na siya, ganun pa din nangyari. Imposible naman. 17 years na lulong ka. Ayun, galit na galit kay Sara Duterte. Nagkaso ng plunder, ng confi na yan, na wala, hindi matanggal sa isipan nila si Sara, si Trillanes, at saka si Madriaga na ginagamit pa yung isang kagalang-galang na reliyon na siya daw ay miyembro di umano pero matagal na palang tiwalag ito. Kaya ginamit niya mga kababayan para maging credible yung kanyang mga sinasabi laban kay Sara. Pero nasupalpal ni Marcoleta, binulgar ang masamang gawain nito. Paano masasabing miyembro ka sa reliyon na ito, nasa kulungan ka? Tapos chinek po yung kanyang talaan. Matagal na palang nilumot na tinanggal ito dahil sa hindi maganda ang kanyang ginagawa. Okay? So ngayon po mga kababayan, si Doris na takang-taka. At dati pa ito, galit na galit kay Tatay Digong. Na bakit daw marami ng natutumbang mayor? Antayin mo, ituro mo, sabi ni Tatay Digong. Pangulong Duterte, bakit
marami daw natutumbang mayor. Sabi niyo, sino? Yun, natakot. Mga kababayan ko, tignan niyo po si Doris Bigornia. Ito po mga kababayan, tignan po natin. May ipapakita ako sa inyo. Ito, Doris Brigornia. Ito, Brigornia versus PRRD. Ito po mga kababayan. Ito, may interview dito na nasupalpal ito. Ito po. Ito po mga kababayan. Supalpal po itong si Doris dito. Ito po, pakinggan nyo po ha. Merong banat dito, ito. Mga kababayan. Masusupalpal si Doris dito. Ito po. Doris muna. Ikaw na. Ayan, wait lang ha. Merong may... Ito po mga kababayan na, tignan po natin ha. 9 years ago ito. So meron pong mga nag-hunger strike na political detainees sa Misamis. Sabi nila it's your moral obligation daw na mag-grant ng pardon because that's what you promised during the campaign. This is how it is. I have conceded to the communists to march too soon. O wait lang ha. I-check natin yung nasupalpal si Doris dito. Gusto ko kasi nasusupalpal ni ni Doris. Ito po. Ayan si Doris o Bigornia ng ABS. Ayan. Nasusupalpal Putulin dito. mo yan, Doris. Putulin yung ulo. Maligayang pagdating sa masayang pagtingin, ang tahanan ng mga nakakatuwang at hindi malilimutang mga sandali sa politika. I-check Maghanda natin ng ito. tumawa I-check natin ito ha, para malaman nyo bakit nasusupalpal ito. Matagal ng basher ni si Doris at ni PRR dito. ng malakas dahil hatid namin sa inyo ang pinakamasasayang inyo. Ito. Narito ang unang video sa ating listahan, kung saan makikita ang nakakatuwang eksena kung paano pinagtitripan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang news reporter na si Doris Bigornia mula sa ABS-CBN. Panuorin natin ang kanilang Uy, ito, maganda ito. Nakakatawa nga si Doris eh. masayang interaksyon, at tiyak na magpapatawa ito sa inyo. Pero Ito po. para diretso na. Patiin niyo ang bangko. Para madali. Yes, you are from ABS-CBN po, si Doris Bigornia po. akala ko sa Lebanon. Oh my God! Wow! Maraming maganda sa Lebanon. Doris Bigornia. Sir, Yes, ma'am. So weird. Pinabanatan. Kung natuwa ka o natawa sa unang video, Wait lang mga kababayan na wala kasi yung dapat walang sound eh. Nakakatuwa ito eh. Nakakatuwa yung mga Doris Bigornia suko sa mga Duterte ito po. Mga kababayan. Ito po. Ayan o. Amoy 2028 na nga at nagtataka itong si Doris kung bakit daw Duterte pa rin ang umuusbong at ganun pa rin kasolid ang mga pangalang ito sa kabila ng napakaraming akusasyon sa ginagawa sa kanila. Hindi rin daw masagot ni Drilon at tanungin na lang daw si Doris ang mga botante. Nako po mga kababayan ko. Yan sinasabi natin na hindi maintindihan ng mga kalaban ni Tatay Digong na talagang si Tatay Digong ay gustong-gusto ng mga tao. Gustong-gusto rin si Sara kasi nga mana sa tatay. Ito po mga PRRD sinupalpal si Doris Bigornia. Ito po. Sir, kailan ho ulit may matutumba na mayor? Depende na lang sa intriga mo kung saan ang mas marami. Sinasabi natin, ang lupit ng mga banat ni ni Tatay Digong dito eh. Sir, kailan ho ulit may matutumba na mayor? Depende na lang sa intriga mo kung saan ang mas marami. Ayan mga kababayan. So, talagang nakakatuwa itong si Doris. Isa rin ito sa mga ginawang pulutan ni Tatay Digong nung si Tatay Digong ay naging pangulo pa.
Talagang laging pinagtitripan ito ni Tatay Digong. Kaya yung interview ni Tatay Digong at si Doris, nagiging joke time kasi yung si Doris, parang taga-Lebanon daw, na wala namang magandang babae sa Lebanon. Ewan ko, yun ang sinabi ha, ituloy pa natin. At DepEd Secretary. So, mas maliit. Yung kay Trillanes, ang laki. So, kung ano-ano pang mga paratang, may Madriaga affidavit, na bagman ko nung BP Sara, bilyones ang nakukuha ni BP Sara nung may pogo pa, ano pa, yung may sugar daddy daw si BP Sara na matandang pulburon lord, may lover daw si BP Sara na basketballista, batanon pa, and then pati yung chief of staff niya, si Attorney Zuleika Lopez, may karelasyon daw, kung ano. O, kita nyo kung ano-ano yung mga binibintang kay Sara. So, ngayon mga kababayan, tignan po natin ang mga komento dito. Nako, magugulat kayo. Anong kaso? Mga kasong ininbento? Mga impeachment na hindi naman impeachable? Pero sa kabila na ginawa nilang pagsira kay BP, Sara, at mga Duterte, nandun pa rin ang tiwala ng taong bayan at nananatili pa rin nangunguna si BP Sara sa kanyang trust rating. Hindi gaya ni BBM, negative 3. Ikumpara kay Sara, positive 33 na. Lagi nilang gustong pabagsakin si BP, kaso ang bumabagsak yung si BBM. Ang panira, yung kanyang tagapagsalita na vlogger, kada bunganga, lumalabas sa salita sa kanyang bibig. Yun naman ang kinasisira ni BBM. Halaka, sabi ni Tesay, Duterte lang ang may pagmamahal sa mga Filipino at Pilipinas. Malalaman mo talaga na hindi guilty kasi sugod pa nga sa Congress at Senado, hindi nagtago. Di tulad ni Tamba at Saldico na nawala biglang bula. Noon pa si Bigornia galit sa mga Duterte. Maraming kaso pero lahat sinungaling. Di kasi magnanakaw ang Duterte. Malakas ang mga Duterte dahil mahal ng mga taong bayan. Kasi maingay lang sila. Eto mga kababayan, naulit na. Eto po. Ako solid, Sara. Kaya lahat ng mga malapit sa akin, ipaboboto ko si Inday. Sabi ni Wilfredo Reyes. Strength in numbers. Visayas Mindanao will be more powerful than Imperial Manila. Long live mga Bisaya. Ako rin, General, Viewpoint and the Wonder. Nasaksihan at naramdaman ko rin ang mabuti at pakinabang ng mga nagawang pamamahala ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Dito sa ating bansang Pilipinas, hindi man ito perpekto pero epektibo ang kanyang political will. Duterte lang talaga ang sakalam. Kasi naman si Doris, kasuhan lang naman kasi yung lahat, yung ginagawang kaso na ni Doris, mga panira yung mga nininira sila, bulol-bulol yung komento. May masama ang loob ni Doris Brigonia kay PRRD, kaya ganyan siya. Madali lang magkaso, problema nila, wala naman ebidensya, paninira lang kasi nila, mauuto nila mga tao. Stream media kasi maniniwala sa negative reporting. Gusto daw kasi ng mga tao mga negative reports. Duterte is good. May God bless. Sa 2028 BP Sara, bantayan Comelec kung sino magdala ng maleta. Hingi tayo balato pero boto Sara Duterte, ganyan ginawa natin. Duterte pa din. Doris, galitin din yan sa mga Duterte. Akala ko ba balance programming? Iba talaga. Sinong may mga atraso sila sa mga galit. Kaya lumalakas ang SMNI at Net25 ngayon. Maraming kaso pero palaging nananalo. Ibig sabihin, mabuting tao, malakas siya dahil pinagpala siya. Ayan mga kababayan ko. So ano masasabi nyo dito? Talagang maraming pabor kay Sara dito. Lahat na lang ata ng putik ibinato na kay BP Sara. Magtatatlong taon na eh. Sobra 2 years na. Yung makikita mo na demolition job talaga. Kaya lang, tama nga naman itong si Doris Bigornia, bakit ang lakas pa rin? O dapat sila ang sasagot niya. O di ba mga kababayan, bakit daw ang lakas-lakas pa rin ng mga Duterte? Ang dami ng kinakaso sa kanya.
Gumanon si Doris. Naluha. Yun ang sabi ng komento. Bakit Doris Brigonya? Ba't galit na galit ka sa mga Duterte? Eh, ikaw yung number 1 na tirador na manira sa mga Duterte noon. Na lagi mong gustong barahin si Tatay Digong pero ikaw yung ginagawang pulutan ni Tatay Digong sa tuwing may press con. Eh, akala kasi ni Doris Brigonya, makakaisa siya kay Tatay Digong yun. Laging inaasar. Pinupulutan talaga at ginagawang katatawanan ito para magkaroon ng joking time sa kanyang press con yung si Tatay Digong. Okay mga kababayan, ba't ka ba magtataka, Doris Brigonya? Kung bakit hanggang ngayon ay mahal ng taong bayan si Sara, ang mga Duterte talagang ang tataas sa mga survey. Ikumpara kay BBM, -3. Sila Rimulya, Hontiveros, -0 na. Magtataka ka pa kung bakit? Tignan nyo ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Yung bending dalo. Yung kaka-impeach yung kay Sara, dun naman siya laging tumataas. Sabi nga ng iba, makauwi at hindi si Tatay Digong. Si Sara ang itinakda na mananalo at magiging presidente na magiging katandem ni Marcoleta sa 2028. Okay? This is the Wonders Philippines for transparency for a better democracy. Mabuhay po. I-like nyo po ha, i-share nyo ha. At sabihin nyo kung ano pong lugar po kayo para ma-shoutout ko po kayo. Eto, mag-shoutout po tayo. Eto po mga kababayan. Shoutout lang po tayo ng mga masugid natin mga supporter. Good evening, The Wonder Philippines watching from Cebu City. Gaspar Beltran. Ito yung laging nauuna. Gaspar Beltran from Cebu City. Salamat po sa iyo sa laging pagsuporta at panonood at laging nagko-comment. Rebecca Pantoliano, 11:45, 23 hours ago, I'm watching from Cebu. Aba. Kaibigan, pwede patapusin mo muna ang mga nagsasalita. Arman Domyagaw, shout out. Reaction kasi tayo, hindi pwedeng tuloy-tuloy yung video. Alam niyo naman po ang reactionista, komentarista. Kailangan meron din tayong ambag sa mga nagre-react. Kaya yan, play and go tayo. Tapos magre-react tayo para may ambag tayo mga kababayan. Okay? Just stick to the topic. Mabuhay Senator Marcoleta, Harold Soligar. We love you po Senator Marcoleta. Amalia Ramos. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa inyo mga kababayan for transparency, for a better democracy. Salamat po.